na narito po sa St. Joseph Church at ganun din po sa mga manunood mamaya sa FB at sa YouTube. Pinagpalang hapon, pinagpalang Lunes po sa ating lahat. Amen? Amen. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay at iwagay-gaway po natin yan para sa ating Diyos para sa ating Diyos na nag-alay ng kanyang buhay. Amen? Amen. Sige po, mataas po ninyo ang aming mga kamay at ipalakpak po yan natin sa ating Diyos bilang pagpupuri sa Kanya at pagmamahal. Amen? Amen. God is good. All the time. And all the time. Amen. Dahil God is good, lahat po ba ay pinagpala? Sino po ang mga pinagpala dyan? Taas ang kamay. Amen. Sige. Ang unang magpapahayag ng pagpapala ng Diyos sa atin ay si Sister Franz. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Birthday niya? Okay. Glory to God. Glory to Jesus. Ibabalik ko lang pong pasasalamat sa Panginoong Diyos na buhay. Bago ko po makilala Bago ko makilala si El Shaddai, punong-puno po ng pagsubok ang buhay ko. Andun po yung nawalan kami ng bahay, yung father ko namatay, tapos nawalan kami ng trabaho, kaming magkakapatid. Tapos yung kapatid ko pa po nalulong sa bisyo. Bali lumaki ako na naghahanap ng isang ama, pero hindi ko naramdaman yung dahil yung father ko po, bata pa lang ako malayo sa amin dahil sa trabaho. Pero salamat sa Panginoon dahil yung nanay ko, hinubog kami na magtiwala sa Panginoon. Dahil kahit maraming pagsubok, tuloy ang buhay. Hanggang po sa nakilala ko ang El Shaddai dito sa bansang Hong Kong, dinala ko dito sa bansang Hong Kong. Bago po ako dumating dito, hinahanap ko talaga yung simbahan. Pero bago ko napuntahan to dahil Monday ang day off natin, mahirap masumpungan dahil konti lang ang nagdi-day off. So marami po akong religion na napasukan dito. Kaya po nung marinig ko ang El Shaddai, tumanggi na ako. Sabi ko, ay hindi po ayoko sumama sa inyo kasi Catholic ako. Tapos yun, yung nag-akay sa akin, pinaliwanag niya kung ano ang El Shaddai. So salamat dahil nung first time kong makinig ng banal na salita ng gawain, parang ang sarap sa pakiramdam. Lumabas ako dito sa St. Joseph Church na napakagaan ng pakiramdam ko, napakapayapa. Andun yung puno-puno ng pag-asa. Hanggang po sa tuloy-tuloy ako kahit yung nag-akay sa akin, 2 months lang kaming nagsama, kahit mag-isa lang ako, tuloy-tuloy ako sa pag-a-attend hanggang sa nagdesisyon ako na maglingkod sa Kanya. At doon po, nung mag-umpisa akong maglingkod, magbigay ng ikapo, doon po ko naranasan ang mga pagpapala na ibinigay sa akin ni Lord. Lahat po ng mga nawala sa amin na ibigay ng higit pa sa inaasahan ko. Hanggang po sa parang kontento na ako sa buhay ko. Sabi ko, wala na akong hahanapin pa, pero hindi rin parang may dumating pa rin na pagsubok. Hanggang sabi ko, minsan natatanong ko ang sarili ko, bakit nararanasan ko to? Bakit kailangan kong pagtiisan to? Bakit kailangan kong gawin to? Parang napapagod ba? Pero dahil nasa Panginoon tayo, andun yung pag-asa ko, sabi ko, kailangan kong magtiwala sa proseso ng Panginoong Diyos. At salamat sa Panginoon dahil napagtagumpayan ko yun. Yung parang, alam ko, marami sa inyo nakaka-relate na yung kayo ang yung tulong lang na naging obligasyon na. Pero napakagaan sa pakiramdam, andun yung saya, andun yung hindi ka maghahanap ng kapalit, hindi mabigat sa puso mo, nandun yung kaligayahan. Salamat sa Diyos na pagtagumpayan ko yun. Yung pamilya ko parang naihawon ko sa hirap, yung mga pamangkin ko na pag-aral ko, at nakapagtapos ng pag-aaral, hanggang sa makapasar sa board exam. At ngayon po sabi ko, okay na ako, sabi ng mga pamangkin ko, auntie kami na yung anak mo. Sabi ko, oo, kayo na ang anak ko. Kasi sabi ko, although hindi man ako nagkaroon ng anak, naranasan ko ang maging ina sa katauhan nila.
Pero sadyang napakabuti ng Panginoon dahil may mga magandang plano pa rin pala siya sa buhay ko kasi ngayon na okay na ang lahat, parang andun yung mga nakalaan niyang para sa akin ay ngayon na nangyayari. Parang yung fruit of labor ko is ngayon ko na nagigain. So salamat sa Monday Group dahil kayo ang unang naging pamilya ko dito. And by first week po of May, uuwi na po ako. Salamat. Tuloy pa rin sa paglilingkod. Siguro sana kung nandun kayo sa kasal ko, attend kayo, invite kayo lahat. Salamat sa Panginoon. Amen. Amen. Sa ating pong buhay, ganun talaga. Pag hinanap po natin ang Diyos, siya ay ating masusumpungan. Amen? At siya ay patuloy na magpapala sa ating buhay. Mayroon pa pong isa, si Sister Grace naman po, ang bagong dating. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Nais ko lang po ibalik ang mataas na papurit, pagluwalhati sa ating Panginoon dahil po sa kabutihan niya na ginawa sa ating buhay at lalo na sa aking pamilya. Patuloy niya po akong ginabayan sa aking pag-uwi at pagbalik kahit na minsan ay may mga pagsubok, ay patuloy siyang nandyan para sa atin. Amen. Amen. Dahil nais ko lang po pasasalamatan sa Panginoon dahil yung nakabalik ako ng ligtas dito at sa mga amo ko ay patuloy na nagsusupport lalo na sa financial at sa mga nais ko sa buhay. Nandyan po sila at patuloy po silang ginagamit ng Lord upang po magsuporta sa akin. Hindi lang po yon at nais ko po rin ipasalamat kay Lord dahil yung kapamangkin ko na fresh graduate siya nung nakaraang last month lang, ay nakapasok agad po siya sa government office po doon sa amin at na-regular na rin po siya. Kaya maraming salamat Lord dahil sa iyo ang lahat ng papurit, kaluwalhatian sa aming buhay, lalo na sa aming pamilya. To God be the glory. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Sige po, tuloy-tuloy na po tayo. Tuloy-tuloy na po tayo. Tumayo na po ang lahat at ihanda po natin ang ating sarili para sa pakikinig ng banal na salita na ihahayag po ng ating elder disciple, Brother Hernani Gonzales, at sa pangunahing panalangin naman po ay ni si Sister Dina at sa pagsamba at pagpupuri ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Amen. Yes, Lord. Glory to God, glory to Christ Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos amang banal na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos nagbibigay buhay at ikinabubuhay. Ang Diyos na mahabagin, maunawain, mapagpatawad, mapagbigay, at higit sa lahat tagapagligtas. Narito po muli kami, nagpakumbaba, humingi ng tawad sa aming nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aming kapwa, at higit sa lahat sa iyo, Ama. Linisin niyo po ang aming karumihan mula ulo hanggang talampakan, nang sa ganon malinis kaming magpuri at sumamba sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa kapatawaran na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa biyaya at kalakasan na patuloy mo pinagkaloob mo sa amin araw-araw. Maraming salamat po sa mga pagsubok na aming naranasan at sa aming pang mararanasan. Lord, kayo po ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Sa oras pong ito, dalangin po namin, pagpalain mo po ang lahat ng naririto.
Pagpalain mo po ang taong yung sinugo na maghahayag na yung mabuting balita. Puspusin mo po na yung banal mong makapangyarihan. Nang sa ganon ang mabuting balita na kanyang ihayag, ay ami pong ganap maunawaan. Ay ito po ay tumimo sa aming mga puso't isipan. At ito po ay aming kalakasan. Pagpalain mo po ang kanyang buhay. Pagpalain mo po ang kanyang pamilya. Pagpalain mo rin po ang aming mga kahilingan. Lord, kayo po ang nakakabatid sa bawat isa. Bababa po kami sa lugar na ito, 100% answered prayer po kaming lahat. Lord, wala na po kaming ibang mahihiling kundi papurit pagsamba sa iyong pangalan. Inaangkin na po namin ang katagumpayan ng buong maghapon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. 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 Napakatahimik naman. Sige po, palakpakan po muna natin ang Diyos na buhay. Glory to God, glory to Christ Jesus. Oh, glory to God. Hayaan mo, O Diyos, na kami ay iyong katagpuin sa mga oras na ito. Yes, Lord, dahil wala po kami magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Yes, O Lord God, maraming salamat sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan. Sige po, taas po natin ating mga kamay, handa ng pagsuko sa ating Diyos. Amen. Sumasamba sa
Amen. Maraming salamat o Diyos. Yes. Dahil wala po kami magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Maraming salamat sa lahat ng mabubuting bagay na nagmula sa iyo. Yes, O Lord God. Sabi po sa Revelation 4:11, worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things. By your will, they existed and were created. Oh yes, oh God, hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus. Oh, we worship you, God. We praise you, Lord. We magnify your name, Lord God. Glory to God, glory to Christ Jesus. Sige po, tuloy po natin ang pagtaas ng ating mga kamay. Danda ng pagsuko sa ating Panginoon. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God.
Hallelujah. The years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain a they just could not understand. Some word was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkam Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkam Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Glory to God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Yahweh El Shaddai, thank you, Lord, sa lahat ng kabutihan mo, dahil sa pag-ibig mo, sinugo mo yung anak na si Jesucristo na magpakita na yung pagmamahal, kaya mayroong mahal na araw. Dahil mayroong
Diyos na nagmamahal sa amin higit sa lahat, na kaya niyang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga minamahal. At 2,000 taon ang nakaraan sa krus ng Kalbaryo, doon ipinakita ng Diyos Anak bilang manunubos. Sa kanyang huling hininga, sinabi niya, "It is finished," tapos na, bayad na kayo lahat. At yun ang isang patunay ng pag-ibig, hindi lang sa salita, kundi sa pamagitan ng gawa. That is the passion of the Christ, na ibigay niya ang buhay niya para sa kanyang mga minamahal. Lord, naway ito pong mahal na araw na ito, ngayon Lunes Santo hanggang Biyernes Santo, hanggang Sabado de Gloria, hanggang sa muling pagkabuhay, maramdaman namin ang tunay na presensya mo, Yahweh El Shaddai. Sa iyo namin pinagkatiwala ang kabuuan ng fellowship nito sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Huwag daw nating limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Amen? Amen. E tinawag ko si Lord, Lord, ano ba ang mensahe natin ngayon? Ito, maganda. Lord, thank you for loving me. Amen. Sa tagal ko ng missionary, no, iba-ibang tao na kausap ko,
Pag tinanong ko, kamusta naman ang mister mo? Yun, nasa kabilang bahay. Alam mo, umiiyak yung iba dyan, sabi nila, kaya nga nag-abroad ako, brother, para guminawa ang buhay. Pero, nung mag-abroad ako, nasira ang aming buhay. Kaya yung pagmamahal niya daw, binuhos na niya doon sa anak niya. Lalaki, kahit sabihin, I love you, mo. Ikaw, malingat ka lang nun. Nandun na yan sa kabila. Diba? Amen. Yung akin pong kumpare, nung malaman niya na yung kanyang asawa ay may kinakasama sa abroad, gusto na niya magpasagasa sa truck. Sabi ko, pre, huwag mong gawin yan, masisira ang buhay mo. Nung malaman ng kanyang kapatid, kinuha siya sa abroad. No? Nagtrabaho siya sa abroad. Ang sabi niya doon, nabasa ko ang Biblia pa ulit-ulit. At yung mga anak niya, ang good news, puro professional lahat. No? Kasi hindi na niya maasahan yung kasama niya eh. Kasi may kinakasama ng iba. Siya ngayon ang kumakatawan. Kaya sabi niya, kaya ito naalala ko eh. Yung, ang Diyos lang talaga pre ang nagmamahal ng tama. Amen. Ha? Ang tao, ay madali makalimot yun. Amen. Ha? Amen? Amen. Ito ay real talk dahil hindi lang bansang Hong Kong napuntahan ko. 3 years ako sa Singapore, puro DH yung kausap ko doon. Halos ang kwento ay paikot-ikot lang. Pag tinignan mo kamusta ang buhay, ito malungkot. Bakit? Nasa ang asawa mo? Nasa kabilang bahay na, brother. Sumakabilang bahay. Meron nga dito, dating council dito, tiguang na, matanda na, niguang na sa Hong Kong. Sabi ng asawa niya, padala ka ng pera, padala ng pera. Nung mamatay yung asawa niya, ang ganda ng bahay ng kapitbahay. Yung bahay niya walang napagawa. Oh, ano sinabi ng kanyang asawa? Sabi ng mga anak, Nay, nung mabalo po yung kumari mo, sila na nagsama ni tatay. Bakit hindi pinalam sa akin? Kasi ayaw po namin masira ang pagsasama nyo. Nung namatay na tiningnan niyang kabaong. Walang iya ka. Buti patay ka na. Kasi kung hindi ka patay, papatayin pa rin kita. O, yun. Iba-ibang istorya ng buhay. Kaya sabi ko, napakaswerte, napakapalad yung mga lalaki na ang kanilang misis nandito sa El Shaddai. Bakit? Kung hindi nag-El Shaddai yan, magkawindang-windang ang buhay niyan. No? Baka pinagpalit ka na sa mga Nepalese, sa mga Pakistani, sa mga iba-ibang mga lahi. No? Kaya kayo mapalad dahil minahal niyo si Lord. Amen. Lord, thank you for loving me. Amen. Ikaw lang ang maaasahan ko na tapat na nagmamahal sa akin. Amen. Amen? Yon. Kaya ang panalangin ko talaga yumaman yung bansa natin para wala na mga katulong. Amen. Wala na mag-abroad. Amen. No? Kiniklaim ko na talaga yung sinabi ni Sadhu, yung propeta ng India. Kitang-kita niya yung kamay ng Diyos. Tinwist daw ng Panginoon yung kamay niya. At nakita niya, nagbaliktad ang mga katulong at driver ng mga Pilipino, mga foreigner. Amen. Oh. I claim it. Di, totoo yun. Amen. Hinula yun ng isang propeta na yun. Kasabay yun ang sinabi ni Nostradamus. The country in Southeast Asia, you shine like a star. Amen. The Philippines. Amen. Mayayari yun. I claim it. Amen. Huwag lang sila manggulo. Dapat magkaisa mga Pilipino. Amen.
Amen? Mahalin natin ang Diyos higit sa lahat dahil ang Pilipinas, the most Christian country in Southeast Asia is number 1, Philippines. Amen. Ang Pilipino ay nagmamahal sa Diyos parang mga Hudyo. The chosen people of God is Israelites. The second brother of Israelites ay Filipino race o mga lahi natin. Amen. No? Kaya ang salitang Pilipino ay pinili. Pilipino, pinili na pinino pa sa mga pagsubok. Amen. Ayan. Ngayon, ito na alamin natin. The Bible says, Psalms 138 verse 1 up to 2. Ganito sinasabi ng awit. 138 verse 1 hanggang sa verse 2. I thank you, Lord, with all my heart. I sing praise to you before the God. Praise your holy temple, bow down and praise your name because of your constant love and faithfulness, because you have shown that your name and your commands are supreme. Sabi dito sa Tagalog, ako, Yahweh, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng ibang Diyos, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan. Ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Taas ang kamay. Sabi mo, thank you, Lord, Thank you, Lord, for loving me. for loving me. I lift my voice to worship you, oh my soul.
Palapakan natin si Lord. Kaya sa Lord mo na ibuhos yung pagmamahal mo. Amen. Ang unang utos, love your God with all your heart, mind. No? Kasi hindi ka mabibigo pag siyang minahal mo. Amen. Okay, magsiupo po tayo. Alam mo, kukunti ngayon ang mga kuwan kasi halos karamihan sa mga workers natin umuwi para umattend sa graduation ng kanilang mga anak. No, yan lang kagaligayahan nila eh. No? Tinanong ko, kamusta asawa mo? Huwag mo na itanong, Brother Bay. No? Ilang milyon ang ganong sitwasyon sa buong mundo. Eh ang Pilipino ay umaabot ng 13 to 14 million OFW around the world. No? May pinost ako na isang umiiyak, black eye. Sabi niya, huwag ninyong ipadala lahat ng inyong ipon. Kasi ako, tinaya ako ng buhay ko. Lahat mapamangkin ko, kapatid ko, pinaaral ko, nagtapos lahat. Pero nung umuwi siya, parang basura siya, hindi na siya kilala. No? Sabi niya, magtira naman kayo sa sarili niyo, mga OFW. No? Kaya ako nagtuturo ako paano kayo makaipon, paano kayo mag-handle ng inyo pong mga pinagpaguran. Kaya ako ayaw ko magturo na ibili mo ako niyan, bil mo ko ano yan. Sus, pag na-imagine ko yung mga alas 12, alauna na nagkukuskus pa ng ng kubita. Ha? Yun. Grabe ang kwan mga kapatid. Napakatiyaga lang talaga ng mga Pilipina. Lahat. Yung ang isang umuwi binigyan ko na lang ng akin ang Gcash mo, binigyan ko ng pang pahilot. Magpapahilot daw siya doon sa Pilipinas. Paano? Bunog na kaayo yung katawan. Napasma na. Ha? Pero sabi niya, salamat na lang sa Diyos. Pag nakadalo ako sa gawain ng Panginoon, dito ako humuhugot ng lakas. Doon ko sinasabi sa Panginoon ang problema ko. Doon ko sinasabi sa Panginoon, Lord, ang kalusugan ko, Lord. Baka makauwi ako, hindi pa tapos ang aking anak sa pag-aaral. Pinipilit niya na sinabi niya, sana makatapos ako sa kontratang ito. No? Habang nagkukwento, sabi ko, sister, hayaan mo. Magtatayo tayo ng samahan ng mga single mom. Ang presidente, si Jeffrey at saka si Brother Doming. Amen? Ay, sus, Ginoo ko, ang daming single mom na mga OFW. Halos 70%. Kung hindi 70%, single mom, mga tiguang, matandang dalaga. Pwede na pagsamahin yung dalawang yan. Amen? Alam mo, ang damdamin kasi ng isa, damdamin mo rin yan. Kung wala kang pakialam sa kapwa mo, napakahirap yun, manhid ka. No? Manhid ka. Alam mo yung mga taong, may tawag doon, yung mga man-hated, no? Pati preacher, dinadamay nila sa galit nila. Hindi, galit ako sa mga lalaki. Pari-pari lang kaya. Huwag mo naman ako damay, wala namang kinalaman doon. Ha? So ngayon,
Mabuti na lang, sabi ko, Lord, ano ba? Sabi niya, sabihin mo sa kanila, mahal ko silang lahat. Kaya sabihin niyo, Lord, thank you ulit. Lord, thank you for loving me. Ikaw na lang, Lord. Mawala man ang lahat ng bagay, huwag ka lang mawala. Kaya paborito ko yung awitin, di kita may pagpapalit sa anumang yaman dito sa daigdig. Di ko kayang malayo sa'yo, pagkat ikaw ang siyang buhay ko. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Kaya nga, huwag mo ipagpapalit si Lord. Amen. Ang turo ko lagi sa mga katulong, reserbahan mo naman yung sarili mo. Huwag mo lahat ipadala doon. Baka mamaya, nilasing-lasing lang ng asawa mo. Tapos, magkasama si kumpare. Alam mo naman mga kalalakihan sa Pilipinas, ang inabangan lagi, pag may dumating na galing, ano si pare, magpapainom yan. Ano si pare. Parang ikaw pa ba may utang na loob sa kanila? Pag hindi mo pinagbigyan yan, ichichismis ka pa noon. Yabang-yabang nito. Kapag abroad lang. No? Ngayon. Nung panahon na yon na sobrang pagmamahal talaga sa Diyos, mayroon tinatawag yan pagdating ng panahon, parang na bumababa yung gauge. Yan yung panahon ng spiritual dryness. Na yung bang dati mahal mo si Lord, anong bandang huli, nagrereklamo ka na kay Lord. Panginoon, bakit ganun? Amen? Yan ay dumarating yan. Yan, medyo pataas na pataas pagmamahal mo sa Panginoon. Kaya ang gagawin mo para yung level ng iyong pagmamahal sa Diyos ay hindi bumagsak, hindi bumaba. Kailangan active ka sa gawain para sa Panginoon. Ang ginagawa na yung mga nakaputi, may commitment sila Ang pag-aasawa ay isang commitment. Hindi pwede yun na parang kanin na pag mainit, iluwa mo. Hindi pwede yung pag-aasawa forever. Kaya lang yung isang kakilala ko sabi ko, buhay pang asawa mo, nagsa-sideline ka na. Alam mo, ito wag magalit sa aking mga kalalakihan. Ang babae, pwede sila maghintay ng 1-2 taon pag nabalo sila bago sila mag-asawa. Ang lalaki, 40 days pa lang, may kinakaray-karay na yan. Hindi pa nga tapos yung taon. Tapos nung sinabi, nung ililibing, darling, bakit mo ako iniwan? Amen? Ganon ang realidad. Ang babae, pwede silang hindi na mag-asawa Yung mga balo. Sa lalaki, hindi pwede. Sabi ko, paiyak-iyak ka ba diyan, pre? Alam ko naman buhay mo.
Buhay pa nga si kumare, may karay-karay ka na eh. Nung magkasakit yung asawa, ang dinadasal, kailan kaya matigok ito? Kailan matigok ito? No? Hindi naman sa gano'n na, pero may nangyayari na gano'n. Amen po ba? Kaya kayo mga babae, saludo ako sa inyo. Kayo ang tunay na hero. Kasi sinasakripisyo ninyo ang lahat para mapasaya, mapaligaya lang ang inyong pamilya sa Pilipinas. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Amen po ba? Okay. Ito, dadako na tayo sa ating topic. Lord, thank you for loving me. Salamat, Panginoon, sa kabila ng lahat, ng marami akong pagkukulang sa iyo, minahal mo pa rin ako. No? Thank you, Lord. Mapagmahal ka talaga. Ang Diyos, mapagmahal, mapagpatawad, maunawain, matulungin. Nasa Kanya na lahat. Wala ka nang hanapin pa eh. Amen? Kailang problema, hindi natin siya nakikita. May awit, di man kita nakita. Ano ba yung awitin na yan? Kahit di kita nakikita, Panginoon, pero naniniwala ako, nandyan ka, mahal mo ako. No? Ito no. Pag ikaw lang nag-iisa, pag nakaupo ka sa isang lugar, subukan mo magsalita. Kausapin mo siya, magugulat ka na lang, parang may tumabi sa iyo. No? Maya-maya, pag umiyak ka, magugulat ka na lang. Parang may pumupuna sa luha sa iyong mga mata. Kasi nakalagay sa Biblia yan eh. Sabi ni Lord, kayong mga nagsisitangis, ay kayo ay magsisihalakhak. Kayong mga nagsisihalakhak, kayo'y magsisitangis. Sino yun? Yung mga nabubuhay sa mundo? Puro kaligayahan, puro good time, puro pasaya. Sabi ni Lord, magsisitangis kayo. Subalit kayo nagsisitangis, umiiyak. Sabi niya, ako mismo, si Yahweh, ang magpupunas sa inyong mga mata, luha sa inyong mga mata. Amen? Kasi nung nandun ako sa Gethsemane, ang Gethsemane ay, ang itaas po noon, doon po kasi magsisimula si Jesus maglakad eh. Sa landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus. Yung kwa na yun, doon mga kapatid, yung ibaba kasi yan, yung Gethsemane. No? Webes noon, naroon na si Jesus, umiiyak ng dugo na ang iniiyak niya. Pati yung pawis niya, dugo na rin lumalabas sa katawan niya. No? At doon may sinabi pa nga siya doon na, Ama, bakit mo ako pinabayaan? No? Kasi nung time na yon, huhulihin na siya kasi. No? Kaya hindi po pwedeng pumunta ka sa Sabado de Gloria na hindi ka dumaan sa Biyernes Santo. Wala pong napunta sa Sabado de Gloria na hindi siya dumaan sa Biyernes Santo. Ang Biyernes Santo, yun po mga pagsubok, problema na dadaanan ng lahat ng tao. Dahil sinabi ng Diyos yan, sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Ngunit tapat ang Diyos, hindi niya ipahintulot na kayo susubukin na hindi nyo makakaya. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ninyo ang mga pagsubok na yun. Amen? So, nung makita ni Jesus, humihikbi ang Panginoon, Ama, kung maaari lang, huwag mo padaan sa akin ng saro ng paghihirap na ito. Alam mo, nakaready na rin. Sa isang sulok doon, nakapreserve po yan. Yung kahoy na napakatulis ang tinik na ganito kahaba lahat.
Isipin mo, 2,000 taon ang nakaraan, buhay pa rin yung kahoy na yon. At yung mga olive doon sa Gethsemane ay mga 3,000 years na nakalagay doon. Ah? Kasi ang bumili po ng Gethsemane ay ang mga Franciscan order. Ang spiritual director po natin sa Israel, si Father Carlos, ay isang Franciscan order. Sila po namamahala sa lahat ng mga lugar sa Israel. No? Kinuwento sa akin yan ni Father kasi siya po ang tourist guide ko. Diyan si Jesus lumuhod. At diyan sa kabila na yan, nung si Jesus ay iyak ng iyak, dumating po ang mga anghel at inaliw si Jesus at yung mga luha sa mata ni Jesus ay pinupunasan ng mga anghel. No? Pagkatapos noon, nung Huwebes na, dumating na po ang mga huhuli kay Jesus para siya ay papasanin ng krus. Kaya tingnan po ninyo yung kuwan na yun, kapatid, no? Patuktok, pakyat sa bundok. Yung bundok ng Golgota ngayon, yun po yung tinayuan ng pinakamalaking simbahan ng Holy Sepulchre. Doon po yung aktual na pinako si Kristo at doon sa kabila, doon nilibing si Jesus. Yung ganitong limestone na bato ay doon hinugasan yung katawan ni Kristo para maalis yung dugo. At yung dugo naman ni Jesus tumagos doon sa mga buhay na bato. Scientific po yan. Ang mga scientists mismo, ang Iglesia Katolika, mayroon tinatawag tayong subject po namin yun yung science. Basta sa ano sila? Hindi sila naniniwala pag hindi nila nakita, mga scientists sila yun. No? Ngayon, pagdating doon, sinabi nga niya, totoo na ang mga anghel, alam nila lahat, inuutusan sila ng Diyos para i-comfort yung mga nalulungkot, yung mga umiiyak, yung mga, sabi nga ng kwan doon, no? Na nung pagkatapos na si Jesus ay inaaliw ng mga anghel, yun na, dumating na yung naghuli kay Jesus. No, yung mga, sama-sama yun Romano, mga sundalo, mga Romano, mga Sinedrin, yung mga simbahan, at sa mga eskriba, mga Pariseo, kasama na doon sa Saduseo, kasama na doon yung mga, basta lahat ng grupo, pinagkaisahan si Jesus. No? Ngayon, dahil sa pagmamahal ni Jesus, no, nagawa niya yon because of love. Kayo, tatanungin ko kayo, magpakahirap pa kayo dito kung hindi nyo mahal yung mga anak ninyo, inyong pamilya sa Pilipinas. Yung iba nga dito, hindi makauwi-uwi kasi ang nanay niya, siya ang nagsusupply ng gamot. Yung nanay niya, dinadialysis pa. No? Ngayon, nung mamatay ang nanay niya, sabi, ay salamat sa Diyos. Nakalaya na ako, brother. Bakit? Namatay na nanay ko. Namatay na nanay ko, pasalamat. Hindi, matagal na pinadialysis ko yun. Lahat ng sahod ko napunta lang doon. Pero masayang-masaya ako. Dahil na mahal ko yung nanay ko. Nung sinabi niya, Lord, para makaipon naman ko, kunin mo na nanay ko. hindi masama yung, tutugunin ka talaga ni Lord, no? Okay. Ang sabi po dito, I will give thanks, O Lord, with all my heart. With all my heart. Dapat ang pasasalamat natin sa Diyos ay galing sa puso. Yung paglilingkod sa Diyos, para walang reklamo, galing dapat sa puso.
yung pagbibigay na yung ikapo, yung love offering mo sa gawain ng Panginoon, dapat galing sa puso para maluwag ang puso mo. Yung kampanin mo, no? Alam mo, dito sa El Shaddai, sabi ng isa, Brother Bay, mauna na kami. Bakit? Reading pa ako. Isip yung altar. Kuwan pa sila dito, pinagluluto pa doon sa sa opisina natin, sa plat. No? Ayan, si sister nagluluto pa kanina yan. Pero ngayon, sa media, kaya media na lang. Amen? Yung iba dito, mga nakaputi. Alam mo yung katungkulan, yung pagtanggap mo ng posisyon sa gawain ng Panginoon ay pagmamahal po yan sa ating Panginoong Diyos. Amen? Okay, sabi dito, I praise your name for your unfailing love and faithfulness, for your promise are backed by all the honor of your name. It is good to give thanks to the Lord, to sing and praise the Most High. Ito namang mga choir natin, tingnan mo, kahit dalawa lang sila o tatlo, hindi susuko yan. Kasi ang singing po, na pag-aralan po namin yan, singing is double power than preaching. Yung pagpupuri nila, pagsamba nila sa misa, at nakita ko nga yung ginagawa nila, ito to. Alam mo, pagkatapos natin kain doon, maiwan pa yan sila ni Jeffrey, pati yung mga choir, kasi ipapractice pa nila yung aawitin nila next week. Na? So, tingnan mo yung pagmamahal nila sa Diyos. No? Yung gagawin nila sa isang linggo, pinapractice na nila. Kung wala kang commitment, kung hindi ka devoted sa ginagawa mo, hindi mo magagawa yan. Baka sabihin mo, bakit ako nagpapakamartir dito? Amen po ba? Pero hindi, wala kang makitang reklamo sa kanila. Because naramdaman nila ang pagmamahal ni Yahweh El Shaddai sa kanila. Amen? Amen po ba? Kaya yung sinasabi dito, tingnan ninyo, yung constant love and faithfulness. Pag sinabing constant, tuloy-tuloy na pagmamahal, walang putol. Ganon din dapat, constant ang pakikinig ng salita ng Diyos, hindi yung pag magustuhan mo lang, pag may mood ka, pag wala kang mood, hindi ka nadadalo sa gawain, wala, masisira buhay mo. Pero yung kahit ang katawan mo mabigat, punta ka lang sa gawain ng Panginoon, gagaan yan yung pakiramdam mo. Amen? Amen po ba? Okay, number 2. Number 2, Lord, thank you for loving me. Number 2, how can I thank God for loving me? Paano mo daw? Mapasalamatan ng Diyos sa pagmamahal niya sa iyo. Sabi po dito, Lord, lead me into your presence. Now, so that I may receive an overflow of your love. May overflow. Ang pag-ibig ng Panginoon maapaw. Hindi yung katingi-tingi lang. Pag-ibig ng boyfriend, mister mo, nung kulubot ka na, wa na. Amen mo ba? Nung sexy ka pa, nako, I love you, darling. Nung lumba-lumba ka na, ang baywang mo ay wa na. Amen po ba?
Alam mo ito, tandaan nyo pag ang asawa ninyo, pag tinawagan mo, laging nagmamadali, sandali, may gagawin pa ako. Wala nang pagmamahal sa'yo yun. Maniwala ka, pakitang tao na lang yun. Amen? Pag ibang babae yun, nako, magtatago pa. Uy, kamusta ka na? Based din yan sa kwento ng aking mga kapatid, ng mga na-counseling. No? Sabi, Brother Boy, bakit ganun? Pag ako'y tumawag, lagi nagmamadali yung mister ko. Busy ako, mamaya na. Alam mo, pag mahal mo isang tao, may panahon ka. Pag wala ka ng panahon, yan ay palatandaan na wala na yung love. Amen po ba? Ito namang mga babae. Maya tawag. Anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa mo? Kasi mahal na mahal niya yung asawa niya eh. Makausap lang yan sa makita lang yung mukha sa masaya na yan eh. Kaso, yung tinatawagan mo ba ay gusto rin makita yung mukha mo? Ay, nako. Pero si Lord, iba. Ang pagmamahal ni Lord ay nag-overflow. Ang pagmamahal ni Lord ay, sa Bisaya pa, awas-awas. Yung awas pala, bawas. Yung umaapaw, siksik, liglig, umaapaw. Amen po ba? Thank you, Lord, dahil sa overflow of your love. Enough to be blessing to those around me. Thank you, God, for loving me. I know that I seeking in serving you. Serving you, I will find all the peace, joy, and fulfillment I could ever ask for and more. Let all the glory be yours, Lord. No? So, ito po yung peace and joy. Magkasama yan. Hindi po pwedeng may peace ka tapos wala kang joy. Magkasama lagi kahit sa mukha yan, yung joy, kasama yung peace. Peace and joy. No? Kaya sabi ni Lord, my peace I give unto you is the peace that the world cannot give. Is the peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to give. My peace I give unto you. My joy I give unto you. Sabi namang isa, narito ako ngayon sa Jollibee, kumakain ng chicken joy. Pero wala namang joy. Sa totoo lang, diyan sumikat ang Jollibee sa chicken joy. Hindi naman mayaman dati yung may-ari ng Jollibee. Pero ang pinasikat nila talaga, yung chicken joy, ang bukang bibig ng mga bata, mame, chicken joy. No, daddy. Kasi, yung apo ko, simula ng 1 taong kalahati, halos araw-araw na sa kuwan kami, sa Jollibee. Kasi, tawid lang ako ng kalsada, nandyan na yung SM, nandyan na yung City Mall, nandyan na yung Robinson. Tapos katapat pa namin ang Jollibee. Pupunta lang yung apo ko, isa lang gusto niya, chicken joy. Pagkatapos, pag kumakain, he. Na? Ngayon, my joy I give unto you. Bibigyan ko yung sample.
bakit pagdating ng September, lahat ng puso natin ay lumulundag-lundag na. Kasi nakakarinig na tayo ng music ng Christmas song. Yan ang umpisa, di ba? May awitin yon. Sinabi ng anghel, "Oh, joy to the world, the Lord is come." Yan ang dahilan kung bakit pag malayo pang December, September, October, November, December, sinasabi na natin pag narinig natin yung mga awiting pamasko, ang puso natin ay tumitibok-tibok at lumulundag-lundag na. Bakit? Naroon na po yung spirit of joy. Spirito, ang kwan kasi ang kwan yan, ang joy ay spirit yan. No? Pag pumunta ka sa isang lugar, lahat ng tao ay nakasimangot, sumama ka doon. Simangot ka na rin. Ha? Kaya sa bahay, pag sumimangot ang tatay, nakasimangot ang nanay, nakasimangot ang katulong, nakasimangot ang mga anak, ang tawag sa kanila ay pamilya simangot. Amen po ba? Pero yung pagkagising sa umaga, bungis-gis na, no? Pagkagising sa umaga, ikaw, Jesus. Amen? Yon. Alam nyo, pagkagising sa umaga, kailangan maganda ang gising mo para buong maghapon, happy ka, masaya ang buhay mo. Pag ikaw ay pag umaga pa lang nakasimangot, sigurado ako buong maghapon sisimangot ka. Kasi yun po ang mood. No? Kaya, ito pong mga Kristiyano, nung simula ang charismatic noong 1984, inuso na po, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano, masayang tunay. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, si Jesus ay masaya. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ay, may maganda ba? Kung ikaw ay masaya, kumimbot ka. Kimbot! Diyos ko po! Diyan po nagsimula ang charismatic. Ang kahulugan po ng charismatic ay ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Tapos laging sinasabi namin, God is good. Do you believe God is alive? Yes. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is forevermore. Oh. Alam mo ba na ang trabaho ng mga preacher noong una, ikaw na ang choir, ikaw na ang MC, ikaw na ang preacher. Tapos sabi ng preacher, kunin mo, O Diyos. Panahon na ng ilo, dadaan na yung basket, no? At tanggapin mo. Yan. Hindi pa marunong magbigay ang mga tao nung una. Alam mo ba ang pamasahe ko from Baclaran to Sukat? Di ko Sukat akalain. 30 centavos. Ito namang kasama ko, ang trabaho niya lagi, mag-pre-over sa basket, binulungan ako. 10 kaming preacher. Sir, siguro ang partihan natin yan, kulang pa sa pamasahe natin. Ay, nako.
Alam mo ba, nabuhay kami noon, pero masaya kami. Alam mo bakit? Yung nasa basket, pag-hati-hatian namin, 10 kaming preacher. 10 kami, ang love offering namin, 35 pesos. Sabi ng isa, paano yung pagkain mo yan? Ay, bumili ka ng pisong kanin doon, humingi ka ng sabaw doon sa prayer partner natin na mayroong turo-turo, yung karinderya. Ito na. Pag-uwi ko yan sabi ng isang sister, bye-bye, naka-ready na yung sabaw at saka yung ulo. Yung kuwan na lang ang babayaran mo, yung kanin, piso. Ang party ko ay 125. Ang binayaran ko piso, ang natitira ay 25 centavos. Sabi ko, ito, pamasahe ko bukas ito. Yun. Kaya yung joy na naramdaman namin noon, dala-dala ko pa rin ngayon. Amen po ba? Kaya hindi ako naghahanap. Kung kamuti, thank you. Kung saging, saging. Kung wala, di wala. Amen po ba? Yun. Ang kaligayahan at kasayahan, hindi yan makukuha sa pera at sa kayamanan sa mundong ito. Sabi ng awit 37 verse 4, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Amen? Amen po ba? Ito na ang huli. Pinakahuli nito ha. How do you thank God for everything? 5 practical ways to express gratitude to God. Number 1, begin the day with thanks. Pagkagising mo pa lang sa umaga, sabi, ay, thank you Lord, buhay ako. Thank you Lord, nagising pa ako. Umpisahan mo ang araw mo sa pasasalamat sa Diyos. Yan po ang una, the 5 practical ways to express gratitude to God. Number 1, begin the day with thanks. Number 2, thank Him in your worship. Kailangan, I worship you, Almighty God. There is none like you. Sinasamba kita, O Diyos, walang katulad mo. Hindi ko na alam yung kasunod niyan. No? Basta yung mga pamagat lang. Kasi lagi kong ginagawa nung una pagkagising sa umaga, thank you Lord, I worship you God. Amen? Alam mo ba, dadala ko pa rin ngayon yan. Pagkagising ko sa umaga, nagpahid ako dito ng mga kwan. Kasi kailangan kwan muna para maayos. Mahirap magdasal ng hindi pa gising ang iyong kwan. Tapos, dati-dati, nung hindi pa ako nag-jogging sa Victoria, doon ako umaharap. Ang silangan pala nandito. Nakatalikod ako sa araw. No? Inano ko na yung upuan ko. Oops! Nakaharap na ako sa araw. Huwag nung tilikuran yung araw po kayo magdasal. Kailan nakaharap ka lagi sa silangan? No? Hindi yun sa palubog. Sabi nga ng isa, ang buhay mo palubog na. Sabi ni Brother Mike, yun ang buhay mo. Ako pasilang pa lang ang araw ko. Amen? Number 3, expect of all of His benefits. No? Alam mo, lahat ng bagay, kailangan natin ng benepisyo. Anong benepisyo ng pagkikinig sa salita ng Diyos? Anong benepisyo ng pagsamba? Anong benepisyo ng ating pagdalo sa gawain ng Panginoon? Sabihin mo yung benepisyo mo, thank you Lord, nakaipon ako. Thank you Lord, wala akong sakit. Thank you Lord, napagtapos ko yung anak ko. Thank you Lord. Basta may thank you Lord, tatanggapin ni Lord ang iyong pasasalamat. Amen? Number 4, thank Him as you read His Word. Kailan matuto rin kayo magbasa ng Bible? No? Kasi ang tagumpay nandoon po yon. Joshua 1:8, huwag niyong kaligtaang basahin ang aklat na yaon, dili-dilihin niyo araw-gabi upang matupad niyo lahat nakasulat doon sa gayon, giginawa ka at magtatagumpay sa buhay.
Number 5, thank Him for the hard things. No? Salamat, Lord, sa mga bagay-bagay na yan. Marami akong pinagdaanan, hirap, pero ngayon, napagtagumpayan ko dahil sa tulong at gabay mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Utang na loob. Ang tawag dito, sabi dito, gratitude, utang na loob. Ang taong walang utang na loob. Kung dito ka pinagpala sa El Shaddai, dito ka maglingkod. Alam nga pag ang dami dyan na hikayat sa born again, pinangakuan sila. Tapos may pumunta sa kwan, sabi ko, anong reliyon nyo? Galing ko kay Kibuloy. Ay, wag. Kasi gustong tumira doon, ay daming tato. Huwag na. Magugulo ang buhay ko niyan. Huwag na. Hindi namin tinanggap. Kasi ang patakaran dito sa ating opisina, yung member at nag-iika po at mayroong endorsement ng workers. No? So, ang dami na po dyan. Pag nandoon kayo sa opisina, tanungin niyo yung lahat ng mga nagtira doon. Masaya kami doon. Kahit medyo may naglalakad doon mga kaibigan namin, pero masaya kami. Magsitayo tayo. Magsitayo tayo. Tingnan mga katabi. Sabi mo, sister. Do you know? God loves you. Amen. God loves you very much. Mahal na mahal ka ni Lord. Para hindi ka na malungkot sa buhay mo. Hayaan mo na sinabi doon, Lord, thank you for loving me. Thank you, Jesus. Jesus, salamat. Oh, Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at hawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Oh, Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Dakila ka, Panginoon. Ang iyong pag-ibig na walang wagas. Ang pag-ibig mo na hindi nagbabago. Noon, ngayon at magpakailanman. Panginoon, muli dumudulog kami sa iyong grasya upang hingin na basbasan mo po ang mga dadaan ng aking mga kapatid, ang kanilang mga prayer requests, ang kanilang mga love letters sa iyo, kanilang sinulat. Pagpalain mo rin ang kanilang mga handog para sa gawain mo. Ibalik sa kanilang hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Pagpalain mo rin, Lord, itong 1 week na paggugunita
ng iyong dinaanan sa krus ng Kalbaryo. Away madama namin na ito'y paggunita na mayroon isang taong nag-alay ng kanyang buhay para kami ay makalaya at matubos sa aming mga kasalanan. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang buong linggong ito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Pakanta ko sa Biyernes yan, ha? Biyernes Santo. Okay po. Sa botanical tayo, no? Sa Biyernes. Apo. Ha? Alam na ninyo siguro yon. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And Lord, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And Lord, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Mga kapatid, dasalin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, moog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw, ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin.
At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila ay pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Monday. See you tomorrow. Bye.